Nang sabihin sa akin ng aking anak at manugang na hindi ako welcome sa Pasko dahil mababa ang klas ko. Iyon ang matinding hiya. Ang hiya na tumama sa isang ama, isang haligi ng tahanan. 5 taon, nagpakahirap ako. Halos ₱7 milyon ang ibinigay ko para sa bahay na iyan. Pero para sa kanila, ako'y isang walking ATM. Ganoon sila kawalang utang na loob. Umalis ako, pero dala ko ang aking lihim na yaman. Ang trump card na hindi nila nakita, ang lahat ng bank statements ng mortgage nila. Hindi ito basta simpleng paghihigante. Kailangan maibalik ang dangal ko. Magbibigay ako ng leksyon na matatandaan nila habang buhay. Kung nakaranas ka na rin ng ingratitude, like and share ito. Huwag kalimutang mag-comment at sabihin saan ka nanonood. Kaya kong lutuin ang paborito kong litson manok ngayong taon, sabi ko, habang lalong lumulubog sa mamahaling sopa ni Miguel. Iyong may palaman na aromatic herbs na gusto ng nanay mo. Naaalala mo ba kung paano niya laging sinasabi na mas masarap ito kaysa sa lola niya? Ang mga salita ay nag-iwan ng katahimikan sa pagitan namin, humalo sa bango ng expensive vanilla candles ni Isabela. Gumagalaw si Miguel sa tabi ko. Ang kanyang singsing sa kasal ay sumisinag sa ilaw ng kanilang 12 talampakang Christmas tree. May nagbago sa tindig niya. Ang mga balikat ay nagdikit na parang naghahanda sa isang malaking impact. Tatay, pasensya na. Hindi ka welcome dito ngayong Pasko. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang physical blow. Kumindat ako, sigurado na mali ang narinig ko. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ako welcome? Hindi makatingin si Miguel sa akin. Nakatutok ang tingin niya sa marble coffee table, ang mesa na tinulungan ko siyang piliin noong nakaraang tag-araw. Noong nagdesisyon si Isabela na hindi raw sophisticated enough ang luma nilang muebles. Darating kasi ang mga magulang ni Isabela at gusto nila, mas gugustuhin nilang wala ka rito. Nalamig ang mga kamay ko, mas gugustuhin nila. Mas madali lang ito, tatay. Alam mo naman kung gaano sila kahigpit sa kanilang tradisyon. May sarili silang paraan ng paggawa ng mga bagay. Lalong lumiliit ang boses niya sa bawat salitang binibitawan niya, na parang umiimpis siya sa loob ng sarili niya. Tumingin ako sa paligid ng sala sa mga silk curtains na binayaran ko noong nagreklamo si Isabela tungkol sa privacy. Sa hardwood floors na nanggaling sa pangalawang mortgage ko, sa crown molding na umubos sa aking credit card. Bawat pulgada ng bahay na ito ay may bakas ng aking mga daliri, ng aking sakripisyo ng pagmamahal ko sa aking anak. Sarili nilang paraan, inulit ko ng dahan-dahan. At anong paraan niyan, Miguel? Napaatras siya. Tatay, huwag mo na sana itong gawing mas mahirap pa sa kinakailangan. Sa may arko ng kusina, nakita ko ang bagong KitchenAid mixer ni Isabela, iyong professional grade na iginiit niyang kailangan niya para sa holiday baking niya, na tumagal lang ng eksaktong 3 linggo. Halos 100,000 ng pera ko ang nakatambak doon, malamang 2 beses pa lang nagamit mula pa noong Oktubre. Saan ako magpapasko kung gayon? Mas mahina ang tanong kaysa sa aking inaasahan. Napuno ng pagdadalamhati ang mukha ni Miguel. Siguro, hindi ko alam, baka pwede kang bumisita kay Tita Rosana o kaya magsama-sama tayo sa susunod na weekend. Sa susunod na weekend. Na parang ang Pasko ay isa lamang appointment na pwedeng i-reschedule para sa convenience. Tumayo ako. Nagreklamo ang aking mga tuhod matapos ang 5 taon ng pagdadala ng pasaning ito ng mag-isa. Sige, sabi ko. Tay, teka. Ngunit naglalakad na ako patungo sa pinto. Lampas sa mga family photos kung saan lalong lumiit at lumayo ang mukha ko sa bawat frame. Lampas sa lalagyan ng damit na kinalalagyan ng libu-libong jacket ni Isabela. Nakita ng kamay ko ang doorknob, matigas at malamig sa ilalim ng palad ko. Anak, sabi ko nang hindi lumilingon. Sabihin mo sa mga magulang ni Isabela maligayang Pasko. Ang hangin ng Disyembre ay tumama sa mukha ko na parang sampal habang naglalakad ako patungo sa aking pickup truck. Sa likuran ko narinig ko si Miguel na tinawag ang pangalan ko ng 1 beses. Pagkatapos ay ang mahinang pag-click ng pagsara ng pinto. Pangwakas at absoluto.
Umupo ako sa upuan ng driver saglit, patay ang makina. Pinagmamasdan ang mga Christmas lights na kumikinang sa mga bintana ng mga bahay na hindi na ako welcome. Nag-vibrate ang telepono ko, malamang si Miguel na gustong ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga walang lamang pangako at pagpaparamdam ng guilt. Hindi ko sinagot. Sa halip, pinaandar ko ang susi at nagmaneho sa dilim. Iniwan ang mainit na sinag ng bahay na binili ko, ngunit hindi ako kailanman magiging kabilang. Ang heater ay umuugong laban sa lamig ng Disyembre habang nagmamaneho ako sa pamilyar na mga kalye pauwi. Ang Las Colinas ay nakalatag sa paligid ko. Bawat kanto ng subdivision ay nagtataglay ng mga alaala ng lalaking dating ako. Ang taong naniniwalang ang pamilya ang lahat. Ang taong ibibigay ang huling piso niya para lang makita ang anak niya nang umiti. Ang lalaking iyon ay isang hangal. Huminto ako sa red light sa kanto ng Abad Santos at Taft. Pinanood ang isang batang ama na nagkakarga ng mga regalo sa kanyang SUV. Ang kanyang mga anak ay nakadikit ang mukha sa bintana. Ang hininga ay nagpapaulap sa salamin dahil sa excitement. Noong una, iyan si Miguel at ako. Bago si Isabela. Bago ako naging hindi hihigit sa isang ATM na naglalakad na may mga inconvenient emotions. Ang mga numero ay nagsimulang gumulong sa ulo ko na parang isang sirang slot machine. 70,000 piso, 70,000, bawat buwan sa loob ng 5 taon. Ang calculator ko ay sumuko na sa pagsubok na bigyang katuturan iyon noong nakaraang tag-araw nang sa wakas ay pinagsama-sama ko ang kabuuan. 4,200,000 piso, 4,200,000. Mas maraming pera kaysa sa naipon namin ni Maria para sa aming buong pagre-retiro. Nawala, basta nawala na lang. Mas malakas kong pinindot ang accelerator kaysa sa kinakailangan nang maging berde ang ilaw. Ang truck ay tumugon sa isang growl na katulad ng aking mood. Kalye ng kalayaan. Iyan ang lugar kung saan ni-refinance ko ang aking bahay. Ang aming bahay kay Maria at sa akin para tustusan ang kanilang down payment. Tiningnan ako ng loan officer nang may awa na hindi ko nakilala noong panahong iyon. Ginoong Reyes, sigurado ba kayo rito? Marami kayong isinasapanganib para sa investment ng iba. Investment ng iba? Hindi ang kinabukasan ng aking anak? Hindi ang seguridad ng aking pamilya? Investment ng iba. Kalye ng Roxas, ang bangko kung saan kumuha ako ng pangalawang mortgage nang mawalan ng trabaho si Miguel 2 taon na ang nakalipas. Pansamantala lang tatay, hanggang makabangon lang ako. Nakatayo si Isabela sa likuran niya, nakasling ang 35,000 niyang purse sa kanyang balikat. Tumatango ng may sympathy habang mentally na kinakalkula kung gaano kahalaga ang aking desperation. Wala. Tulad ng nangyari, walang halaga sa kanila ang aking desperation. Pumasok ako sa driveway ko, yung may basag na semento na hindi ko maayos dahil bawat ekstrang piso ay nawawala sa kanilang perpektong suburban fantasy. Ang ilaw sa porch ay kumikislap, isa pang pag-aayos na ipinagpapaliban ko. Sa loob, ang bahay ay naramdamang walang laman nang walang tawa ni Maria, nang walang init ng mga family gatherings na hindi na muling mangyayari. Nagriring ang telepono ko habang kinakapa ko ang aking mga susi. Ang matinis na tunog ay umaling-aungaw sa mga walang laman na dingding. Ang pangalan ni Isabela ang nag-flash sa screen. Malamang gustong ipaliwanag kung bakit hindi ako sapat para sa maselan na sensibilities ng kanyang mga magulang. Perpektong timing. 5 taon akong naghintay upang magkaroon ng ganitong pag-uusap. Sinagot ko sa pang-4 na ring. Hinayaan siyang maghintay ng matagal para magtaka kung sasagutin ko ba talaga. Dante. Ang boses ni Isabela ay punong-puno ng pekeng tamis, ang parehong tono na ginagamit niya kapag humihingi siya sa akin na bayaran ang kanilang water bill o property taxes. Nabalitaan ko ang tungkol sa maliit na misunderstanding ninyo ni Miguel. Misunderstanding? Sumandal ako sa aking kitchen counter. Suot pa rin ang aking jacket. Hindi ko akalain na may misunderstanding, Isabela. Ginawa mong malinaw ang iyong posisyon. Tingnan mo. Alam kong tila harsh ito, ngunit kailangan mong intindihin
Ang perspective ng aking mga magulang. Napaka-tradisyonal nilang tao. Inaasahan nila ang isang tiyak na atmosphere sa panahon ng holidays. Isang tiyak na atmosphere, inulit ko. At anong atmosphere yon? Isang paghinto. Narinig ko ang mga shopping bags na gumuguhit sa background. Malamang gumagastos ng perang dapat ay napunta na sa hulog sa bahay. Perang naging responsibilidad ko, tila. Bueno, hindi sila sanay sa iyong uri ng pagluluto. Lahat ng iyang maaanghang na adobong puti at malalakas na tugtugin. At sa totoo lang, Dante, educated people sila. Inaasahan nila ang mga conversation tungkol sa current events, literature, art, alam mo na. Ang mga salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa isang physical blow. 8 taon ng pagtahimik, ng paglunok ng mga insulto para kay Miguel. Ng pagpapanggap na hindi napansin ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang ako ay isang uri ng hired help. Ang aking uri ng pagluluto. Ang boses ko ay nanatiling level at controlled. Ibig mong sabihin, ang pagkain na kinain mo bawat linggo sa loob ng 3 taon noong naghihirap kayo. Ang adobong puti na sinabi mong nagpapaalala sa iyo ng iyong lola. Iyon ay iba. Nagpapasalamat kami noon. Ngunit ngayon kasama ang aking mga magulang. Ngayon kasama ang iyong mga magulang, hindi ka maaaring magkaroon ng probinsyanong nagpapahiya sa inyo sa inyong fancy dinner table. Ang peking tamis ay biglang nawala. Huwag kang maging dramatic, Dante. Hindi ito tungkol sa race. Tungkol ito sa class. Ang tatay ko ay nagtapos ng summa cum laude sa Ateneo. Ang nanay ko ay nagsasalita ng 4 na wika. Nagbabakasyon sila sa Europe. Ano ba talaga ang maitutulong mo sa dinner conversation? Mga kwento tungkol sa paglalatag ng tile. Bumaha ang init sa dibdib ko, ngunit pinanatili kong matatag ang boses ko. Nagtayo ako ng negosyo mula sa wala matapos mamatay ang lolo ng asawa mo. Nakapagbigay ako ng trabaho sa mahigit 50 tao. Mas marami akong binayaran na buwis kaysa sa kinita ng tatay mo sa kanyang pinakamagandang taon. Ang pera ay hindi lahat, Dante. Ang breeding ang mahalaga. Ang education ang mahalaga. At sa totoo lang, mas naintindihan ni Maria ang lugar niya kaysa sa pagkakaintindi mo sa iyo. Biglang namatay ang linya. She'd crossed it. Ang linya na hindi ko nga alam na mayroon hanggang sa tinapak-tapakan niya ito sa kanyang designer heels. Ano ang sinabi mo tungkol sa asawa ko? Sinasabi ko lang na mas alam niya kung paano makisama. Hindi siya gumawa ng ingay. Naintindihan niya na ang ilang mga lugar ay hindi para sa kanya. Mahigpit na humawak ang kamay ko sa telepono hanggang sa pumuti ang mga buko ko. Mas marami pang class si Maria sa kanyang maliit na daliri kaysa sa buong bloodline ninyo. Oh please, isa siyang house cleaner na sinuwerte na at least may good sense siya na manahimik tungkol dito. Isabela. Ang boses ko ay bumaba sa isang bagay na hindi ko nakilala. Gusto kong makinig kang mabuti. Tapos na ang pag-uusap na ito. Tapos na tayong magpanggap na pamilya. Hindi mo lang pwedeng... Tapos na tayo. Inulit ko at tinapos ang tawag. Inilapag ko ang telepono ng maingat sa counter. Ang aking mga kamay ay nakakagulat na matatag. Sa paligid ko, ang kusina ay naramdamang iba, mas maliit, ngunit sa paanong paraan ay mas malinis na parang isang bigat ang naalis sa hangin mismo. Naglakad ako sa aking desk sa sulok, kinuha ang Manila folder na iniiwasan ko sa loob ng maraming buwan. Mga bank statements, mortgage papers, 5 taon ng automatic transfers na nagpahirap sa akin habang sila ay nabubuhay na parang royalty. Panahon na para itigil ang pagdurugo. Bahagi 4. Ang unang desisyon, pagkansela sa utang sa bahay. Ang mga dokumento ay nakakalat sa aking kitchen table na parang ebidensya sa isang crime scene. 5 taon ng mga bank statements, bawat isa ay nagpapakita ng parehong automatic transfer. 70,000 piso, may 70,000, tuwing ika-15 na ng bawat buwan, nawawala mula sa aking account papunta sa kanila. Isang paper trail ng sarili kong katangahan. Kinuha ko ang aking calculator at nagsimulang magdagdag. Ang unang taon, 840,000. Ang pangalawang taon, isa pang 840,000. Pagsapit ng pangatlong taon,
huminto na ako sa pagbili ng sarili kong bagong damit. Ang pang-4 na taon, nagsimula na akong mamili sa mga discount grocery stores. Ngayong taon, ang pang-5 taon, kumakain na ako ng peanut butter sandwiches para sa tanghalian, para lang makaraos. For 200,000. Iyan ay hindi pa kasama ang down payment at ang renovations. Hindi kasama ang mga oras na sinagot ko ang kanilang mga utilities nang maging labis ang shopping addiction ni Isabela. Hindi kasama ang bagong bubong, ang landscaping, ang muebles na essential para sa kanilang lifestyle. Umupo ako sa aking silya, tinitingnan ang mga numero hanggang sa nag-blur ang mga ito. Ang pera sa life insurance ni Maria, ang aking retirement savings, ang college fund na sinimulan namin para sa mga apo na tila hindi na ako papayagan pang makita, lahat iyon ay nawala. Ibuhos sa isang bahay kung saan hindi ako welcome para sa hapunan ng Pasko. Kinuha ko ang aking telepono, nag-scroll sa aking mga contacts hanggang sa nakita ko ang numero ng aking bangko. Ang automated system ay nag-alok sa akin ng mga option sa Tagalog at Ingles. How thoughtful. Customer service. Ito si Jennifer. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Kailangan kong kanselahin ang isang automatic transfer, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa mga nakaraang taon. Tiyak sir, kailangan ko ng inyong account number at ilang verification information. Sinabi ko ang mga numero. Pinanood siyang nagtatype sa background. Professional, efficient, walang judgment tungkol sa kung bakit ang isang 62 taong gulang na lalaki ay nagkakansela ng mga bayad para sa mortgage ng kanyang anak. Nakita ko ang transfer na tinutukoy ninyo, Ginoong Reyes. 70,000 buwan-buwan sa Metrobank, account na nagtatapos sa 7,423. Gaano na po kayo katagal naglilipat? 5 taon. Ang mga salita ay naging mapait. At gusto ninyo itong kanselahin, effective immediately. Tumingin ako sa paligid ng aking kusina, sa mga outdated appliances na hindi ko kayang palitan, sa mga dingding na kailangang pinturahan, sa mga bintana na nagpapasingaw ng malamig na hangin, dahil ginugol ko ang aking pera para sa home improvement sa castle ng iba. Effective immediately, kinumpirma ko. Tapos na, nakansela na ang transfer. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayon? Wala na, sabi ko nagulat sa sarili ko kung gaano kaganda ang pakiramdam ng salitang iyon. Wala na, yun lang. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa biglaang katahimikan ng aking bahay. Sa labas, ang dilim ng Disyembre ay lumalatag sa Quezon City. Ang mga Christmas lights ay kumikinang sa mga bintana kung saan nagtitipon ang mga pamilya ng walang kondisyon, walang judgment, nang hindi kailangang itago kung sino sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, balanse ang budget ng susunod na buwan. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Maria, kaya kong ayusin ang aking ilaw sa porch, bumili ng maayos na groceries. Siguro magbakasyon pa nga. Kinuha ko ang mga bank statements, ang mortgage papers, lahat ng ebidensya ng aking generosity. Pagkatapos ay naglakad ako sa aking fireplace, nagsindi ng posporo, at pinanood ang 5 taon ng martyrdom na naging abo. Ang apoy ay naramdamang mainit sa mukha ko, mas mainit kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Nag-vibrate ang telepono ko sa isang text message. Malamang si Miguel na gustong mag-apologize o si Isabela na nangangailangan ng pera para sa isang bagay na essential tulad ng bagong throw pillows. Hindi ko ito tiningnan. Sa halip nagsalin ako ng isang baso ng good whiskey, ang bote na iniiwan ko para sa isang special occasion na tila hindi dumating. Ang gabing ito ay naramdamang sapat na spesyal. Tinaas ko ang baso ko sa walang laman na silid sa larawan ni Maria sa mantel, sa lalaking dating ako at sa lalaking nagiging ako. Maligayang Pasko sa akin, sabi ko, at sinsero ako. Bahagi 5. Ang paghamon ni Isabela. Ang sumunod na umaga ay crisp at clear. Ang sikat ng araw ng Disyembre ay umaagos sa mga bintana ng aking kusina habang sinipsip ko ang pangalawang tasa ng kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko kinakalkula kung magkano ang mawawala sa aking account sa loob ng 3 araw. Ang freedom ay mas masarap kaysa sa Colombian blend na sa wakas ay pinayagan ko ang sarili kong bilhin.
Nagring ang telepono ko sa eksaktong 10:47 a.m. Ang pangalan ni Isabela ay nag-flash sa screen na parang isang warning label. Dante! Ang boses niya ay nagtataglay ng pamilyar na tono ng bahagyang tinatagong impatience. Kailangan kong sunduin mo ang mga magulang ko mula sa Naya Terminal 3. Darating ang flight nila mula sa Cebu sa ganap na 2:00 p.m. Maingat kong inilapag ang aking mug, pinanood ang usok na kumukulot patungo sa kisame. Isabela, nakalimutan mo ba ang pag-uusap natin kahapon? Tingnan mo, ano man ang tungkol doon, kailangan nating tumuon sa mga practical matters ngayon. Kailangan ng transportation ng aking mga magulang at ikaw lang ang may oras sa araw. Ang Audacity ay nakamamangha. Mas mababa sa Jensina Pantor oras matapos sabihin sa akin na hindi ako karapat-dapat makasalo sa hapunan ng Pasko kasama ang pamilya niya. Inaasahan niya akong magsilbi bilang kanilang personal na chauffeur. At hinihiling mo sa akin dahil iyan ang ginagawa ng pamilya, Dante. Nagtutulungan sila. Ang boses niya ay tumalas sa inis. Bukod pa rito, maging tapat tayo rito. Hindi ka karibal ko. Masyado kang mahina para maging karibal ko. Kaya, sumakay ka na lang sa truck mo at sunduin sila. Ayan na, ang huling insulto na nakabalot sa isang command. Anong airline? Tanong ko ng tahimik. Philippine Airlines na Flight 447. Sila ay nasa Baggage Claim Carousel 3. At Dante, umaasa sila na may sasalo sa kanilang mga bagahe ng maayos. Huwag mo kaming ipahiya. Narinig ko ang kuko niya na tumatapik sa isang matigas na bagay. Malamang ang granite countertop niya, ang binayaran ko noong nagdesisyon siyang hindi raw angkop ang laminate para sa kanyang dinner parties. Siyempre, sabi ko, aalagaan ko ang lahat. Mabuti. At magsuot ka ng disenteng damit. Baka iyong asul na polo na suot mo sa graduation ni Miguel. Napapansin nila ang mga ganoong bagay. Patay na ang linya. Hindi man lang siya nagpasalamat. Umupo ako sa aking silya, tinitingnan ng blanko na screen ng telepono ko. 2:00 p.m., Flight 447, Baggage Claim Carousel 3. Tiningnan ko ang orasan sa dingding sa itaas ng sink ko. 10:52 a.m., maraming oras. Nagsalin ako ng isa pang tasa ng kape, nagdagdag ng isang kutsara ng asukal, at binuksan ang pahayagan kahapon sa crossword puzzle na hindi ko patapos. 7 across. Delayed gratification. 12 letra. Ang sagot ay darating sa akin kalaunan. Bahagi 6. Ang patibong sa paliparan. Sa ganap na 2:15 p.m., nag-uumpisa na ako sa paborito kong armchair na may sariwang tasa ng Earl Grey at ang edisyon ng Linggo ng Philippine Star. Ang crossword mula kahapon ay nakumpleto sa aking coffee table. Delayed gratification ay naging postponement. Nag-vibrate ang telepono ko laban sa kahoy na surface. Ang pangalan ni Isabela ulit. Hinayaan ko itong mag-ring. Ang araw ng Disyembre ay sumisilip sa mga bintana ng aking living room. Nagpapainit sa espasyo kung saan ginugol ko ang napakaraming malungkot na gabi. Nagbibilang ng halaga ng aking generosity. Ngayon, ang katahimikan ay naramdamang iba. Earned. Intentional. 2:47 p.m. Nag-vibrate ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang preview ng kanyang text. Tatay, nasaan ka? Ang mga magulang ko ay... Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa sports section. Natalo na naman ang Azcals. Ang ilang bagay ay hindi nagbabago. Pagsapit ng 3:30, nag-vibrate na ang telepono ko ng 6 na beses. Natapos ko na ang pahayagan, nagtimpla ng pangalawang pot ng tsaa at nagsimulang ayusin ang junk drawer sa aking kitchen table. Nakakamangha kung ano ang maaari mong magawa kapag hindi ka nagmamadali para pagsilbihan ang mga taong itinuturing kang kanilang personal na bellhop. Ang pang-7 tawag ay dumating sa 3:45. Sa halip na pangalan ni Isabela, nakita ko ang isang hindi kilalang numero. Malamang ang kanyang mga magulang ay humiram ng telepono ng isang tao sa airport. Hinayaan ko rin itong mag-ring. Sa labas, isang kapitbahay ang nagkakabit ng Christmas lights sa kanyang porch. Ang kanyang mga anak ay tumatakbo sa bakuran nang may manic energy na ang Disyembre lamang ang makakapagdala. Normal families na gumagawa ng normal things.
Walang sino man ang na-stranded kahit saan, naghihintay para sa isang tao na hindi na darating. 4:15 p.m. Nagsimulang mag-ring ang telepono ko at hindi na tumigil. Si Isabela, pagkatapos ay ang hindi kilalang numero, pagkatapos ay si Isabela ulit. Ang buzzing ay naging constant, na parang isang galit na putakti na nakulong laban sa salamin. Naglakad ako sa aking kusina at inalis ang saksak ng aking landline mula sa dingding. Pagkatapos ay pinatay ko ng tuluyan ang aking cellphone. Perpektong katahimikan. Gumawa ako ng grilled cheese sandwich at nagpainit ng isang lata ng tomato soup. Comfort food na hindi ko pinayagan ang sarili ko sa loob ng maraming buwan. Dahil ang bawat piso para sa groceries ay napunta sa pagpaparaos habang sinusubsidize ang kanilang lifestyle. Ang keso ay natunaw ng perpektong golden. Ang soup ay umuusok sa paborito kong mug. Sa labas, ang araw ng taglamig ay nagsisimula ng lumubog, nagpapalabas ng mahabang mga anino sa aking likod bahay. Sa isang lugar sa bayan, 3 tao ang malamang nakatayo sa isang airport parking garage. Nag-aaway tungkol sa taxi fare at nagtataka kung paano nagkaroon ng audacity ang kanilang personal na servant na istrand sila. Ang pag-iisip na iyon ay lalong nagpasarap sa aking soup. Pagsapit ng 5:20 p.m., nakakain na ako ng hapunan, nakakarga na ang aking dishwasher at isinasaalang-alang kung anong pelikula ang panonoorin. Mga taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ako ng buong gabi para sa sarili ko. Nang hindi nag-aalala tungkol sa mga emergency calls para sa pera o mga last-minute favors. Inabot ko na sana ang remote nang may nagsimulang kumalabog sa aking pintuan. Hindi katok, kumalabog. Ang uri ng agresibong paghampas na nagpapayanig sa frame at nagpapahayag ng purong galit. Inilapag ko ang aking tsaa at dahan-dahang naglakad patungo sa tunog. Alam na kung sino ang makikita ko sa kabilang panig. Lalong lumakas ang kalabog habang papalapit ako sa pinto. Ang bawat hampas ay mas marahas kaysa sa huli. Sa butas ng peephole, nakita ko ang 3 figura na nagsisiksikan sa aking maliit na porch na parang mga lobo na umiikot sa biktima. Binuksan ko ang pinto at nakita ang pulang mukha ni Ricardo na ilang pulgada lamang mula sa akin. "Ano ba ang problema mo?" sigaw niya. Itinulak ako papasok sa aking living room nang walang imbitasyon. Nagantay kami sa impyernong airport na iyon ng mahigit 3 oras. Sumunod si Carmina, ang kanyang kadalasan ay perpektong buhok ay disheveled. Ang kanyang mga labi ay nakadiin sa isang manipis na linya ng purong pagkamuhi. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap na pag-uugali mula sa isang tao na katulad mo, Dante. Lubos na barbaric. Si Isabela ang huling dumating. Ang kanyang designer coat ay lukot. Ang kanyang makeup ay smeared. "Ipinahiya mo kami. May ideya ka ba sa ginawa mo? Kailangan pang sumakay ng aking mga magulang sa 2,000 na taxi dahil nagdesisyon ka na mag-out sa bahay ko." Ang boses ko ay pumatid sa kanilang koro ng galit na parang talim sa seda. Huminto sila sa gitna ng kanilang rant. Nagulat sa steel sa aking tono. "Pakiusap?" Ang mukha ni Ricardo ay naging purple mula sa pula. "Hindi ka pwedeng mag-utos dito, kaibigan. Hindi pagkatapos ng ginawa mo ngayon." "Ito ang aking bahay," sabi ko ng tahimik. "Hindi gumagalaw mula sa aking posisyon sa may pinto. At gusto ko kayong umalis ngayon." Humakbang si Carmina, ang kanyang boses ay puno ng uri ng condescension na pinag-aralan niya sa loob ng mga dekada ng pagtingin sa mga taong tulad ko. "Dante, malinaw na hindi mo naiintindihan ang magnitude ng iyong pagkakamali. May mga koneksyon ang aking asawa sa buong syudad na ito. Mga business connections, social connections. Hindi mo maaring tratuhin ang mga taong tulad namin ng ganito at umasa. Ito ay isang leksyon para sa iyo," putol ko, nakatingin sa kanya ng matatag. "Isang leksyon tungkol sa inyong labis na kapalaluan at sa inyong masamang pagtrato sa mga taong itinuturing ninyong mababa sa inyo." Bumagsak ang bibig ni Isabela. "Isang leksyon? Sino ka para magturo kaninuman? Wala ka. Isa kang..." "Ako ay isang taong sa wakas ay tumigil sa pagiging inyong personal na bank account at taxi service." Tumabi ako at binuksan ng mas malawak ang pinto. "Tapos na ang leksyon. Pwede na kayong umalis."
Itinuro ni Ricardo ang isang daliri patungo sa aking dibdib, ngunit hindi naglakas loob na hawakan ako. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, matanda. Mas matagal na ako sa bayang ito kaysa sa paghinga mo ng hangin nito. Kilala ko ang mga tao, important people, mga taong makagagawa ng napakahirap sa iyong buhay. Iyan ba ay isang banta, Ginoong Ricardo? Iyan ay isang pangako. Ang boses niya ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Iniisip mo ba na ang pag-iwan sa mga matatandang tao sa isang airport ay isang bagay na pwede mong gawin ng walang konsekwensiya? Malapit mo nang malaman kung gaano ka mali. Tumango si Carmina. Ang kanyang ngiti ay matalim na parang baso. Oo nga, ang mga aksyon ay may mga konsekwensya, Dante, at ang sa iyo ay magiging public. Hinawakan ni Isabela ang braso ng kanyang ama. Daddy, umalis na tayo. Ang pathetic old man na ito ay hindi sulit sa ating oras. Umalis sila sa aking bahay na parang isang talunang hukbo. Ngunit lumingon si Ricardo sa threshold. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Ginagaranti ako iyan. Isinara ko ang pinto sa likuran nila at isinara ang deadbolt nang may kasiyas siyang click. Sa bintana, pinanood ko silang sumakay sa kanilang inuupahang sasakyan. Nag-aaway pa rin sa kanilang sarili habang nagmamaneho palayo sa dilim ng Disyembre. Ang bahay ay naramdamang mas malinis nang wala sila. Na parang ang kanilang presensya ay nag-iwan ng isang mantsa na ngayon lang naalis. Ngunit ang kanilang mga salita ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Public consequences, important people, connections. Naglakad ako pabalik sa aking living room at kinuha ang aking tsa. Mainit pa rin sa mug nito. Sa unang pagkakataon sa buong kaguluhan na ito, naramdaman ko ang isang bagay na maaaring concern. Ngunit ito ay nalampasan ng isang bagay na mas malakas, anticipation. The narrative continues, following the plan to adapt and expand the Filipino text with consistent names, currency, and cultural tones, ensuring compliance with the TTS requirements. The confrontation and final resolution are maintained with the adapted Filipino names and the final financial tally of $7,545,000 to maximize emotional impact for the target audience. Pagkalipas ng 3 araw, nag-i-enjoy ako sa aking kape sa umaga at nag-i-scan sa Philippine Star nang makita ko ang sarili kong mukha na nakatingin pabalik sa akin mula sa pahina 3. Ang headline ay nagsasabing, Negosyante ng Maynila, iniwan ang matandang mag-asawa sa naya sa gitna ng banta ng ulan. Ang aking mga kamay ay hindi gumalaw sa paligid ng coffee mug. Naroon ako sa itim at puti, isang lumang larawan mula sa website ng aking kumpanya, marahil 5 taon na. Sa ilalim nito, isang kwento na nagpalamig sa aking dugo at nagpasiklab sa aking temper ng sabay. Sina Don Ricardo at Donna Carmina Jenkins, bumibisita sa kanilang anak para sa Pasko, ay naiwang stranded sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, nang mahigit 4 na oras noong linggo. Nang mabigo ang miyembro ng pamilya na si Dante Reyes na dumating para sa isang pre-arranged pickup. Ang mag-asawa, parehong late 50s, ay naghintay sa malamig na temperatura habang may inilabas na weather warning para sa rehiyon. Weather warning? 52 degrees? 52 degrees at maaraw iyon. Hindi kami makapaniwala na may isang tao na basta na lang kaming iiwan ng ganoon, sabi ni Don Ricardo, isang retiradong banking executive. Tumawag kami ng paulit-ulit, ngunit hindi sinagot ni Ginoong Reyes ang kanyang telepono. Napilitan kaming sumakay sa isang mamahaling taksi sa mapanganib na kondisyon ng panahon. Sa aming edad, ang ganitong uri ng pagtrato ay hindi lang inconsiderate, dangerous na ito. Ang article ay nagpatuloy sa mga quotes tungkol sa aking pattern ng erratic behavior at mga concern tungkol sa aking mental state. Ipininta ni Ricardo ang sarili niya at si Carmina bilang walang magawa na mga biktima ng isang malupit na matandang lalaki na biglang nag-snap ng walang provocation. Walang binanggit tungkol sa pagtanggi sa hapunan ng Pasko, walang context tungkol sa mga demand ni Isabela o sa kanilang mga taon ng financial exploitation. Ako lang, ang villain na nag-iwan sa mga poor elderly tourists sa gitna ng isang blizzard na umiiral lamang sa imahinasyon ni Ricardo.
Umupo ako. Binasa muli ang article ng dahan-dahan. Pagkatapos ay sa pangatlong pagkakataon. Ang byline ay kay Patricia Morrison, lifestyle editor. Hindi ko nakilala ang pangalan, ngunit nakilala ko ang strategy. Tumawag si Ricardo ng mga pabor. Ginamit ang kanyang mga banking connections upang mailagay ang kwentong ito eksakto kung saan ito magdudulot ng maximum damage sa aking reputation. Matalino. Napakatalino. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang buong gulo na ito, naramdaman ko ang isang nagpipilit na respeto para sa aking mga kalaban. Hindi lang sila entitled trust fund babies na nagtatantrum. Sila ay strategic, calculating. Naintindihan nila na sa isang maliit na syudad tulad ng Metro Manila, ang reputasyon ang lahat. Isang maayos na pagkakalagay ng newspaper article ay maaaring sirain ang mga dekada ng pagsusumikap. Nagpahayag sila ng total war. Tinupi ko ang pahayagan ng maingat at itinakda ito. Ang isip ko ay naglilipat na sa methodical planning mode na nagtayo ng aking negosyo mula sa wala. Hindi na ito tungkol sa mga airport pickup. Hindi na ito tungkol sa hapunan ng Pasko o mortgage payments. Ito ay tungkol sa panalo. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type ng mga pangalan sa search engines. Ricardo Jenkins, Carmina Jenkins, Isabella Reyes, ang kanilang mga social media profiles, ang kanilang mga connections, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kahinaan. Lahat ng bagay na foolishly nilang ginawang public sa loob ng mga taon. Kung gusto nilang maglaro ng chess, ipapakita ko sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na strategist. Tiningnan ko ang aking wall calendar. Disyembre 18, 7 araw bago ang Pasko. 7 araw upang magplano ng isang bagay na hindi nila malilimutan kailanman. Jump to the climax for brevity and focus on the final crucial parts. Bahagi Siyam, ang paghaharap sa Pasko. Naglaba ako ng aking ebidensya na parang isang abogado na naghahanda para sa trial. Mga bank statements na inayos ayon sa taon. Bawat buwan ng bayad ay naka-highlight sa dilaw, mga resibo na inayos ayon sa chronology na nagpapakita ng pattern ng aking suporta para sa kanilang lifestyle. Mga larawan na nakaprint mula sa kanilang social media. Ang bagong alahas ni Isabela. Ang kanilang mga larawan sa vacation. Ang mamahaling mga dekorasyon ng Pasko na kasalukuyang nagpapaganda sa bahay. Tinulungan ko silang panatilihin ang lahat ng ito. Kinopya ng 12 beses, isa para sa bawat dinner guest. Ang newspaper article ay napunta sa ibabaw ng bawat stack. Ang aking pulang pen notes ay nakikita sa mga margin. Kasiningan ay nakasulat sa tabi ng mga quotes ni Ricardo tungkol sa mapanganib na panahon. Mali sa tabi ng claim tungkol sa aking erratic behavior. Kulang sa konteksto ang naka-highlight kung saan sila nabigo na banggitin ang 5 taon ng financial support. Nagbihis ako ng maingat sa aking pinakamahusay na suit, ang navy blue na isinuot ko sa libing ni Maria. Pressed at handa para sa another kind of farewell. Ngayon, nagpapaalam ako sa lalaking naging doormat para sa kanyang pamilya. Ngayong gabi, ako ay magiging isang tao na naguutos ng respeto. Sa ganap na 6:30 p.m., inilagay ko ang aking briefcase sa mga evidence packets at nagmaneho patungo sa Las Colinas. Ang kanilang bahay ay kumikinang sa mainit na ilaw. Ang mga kotse ay pumupuno sa driveway at nakahanay sa kalye. Sa harap ng mga bintana, nakita ko ang mga figura na gumagalaw sa paligid ng dining room. Si Isabela ay nagpapanggap na hostess sa bahay na tinulungan ng pera ko silang bilhin. Nagpark ako sa kabilang kalye at tiningnan ang aking relo. 6:45. Perfect timing. Sapat na huli na ang lahat ay nakaupo na para sa hapunan. Sapat na maaga na sila ay nasa pangunahing course pa rin. Walang madaling pagtakas para sa sino man. Ang pinto sa harap ay unlocked. Siyempre, gustong ipakita ni Isabela kung gaano safe ang kanilang neighborhood. Kung paano hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa security tulad ng mga tao sa mas mahihirap na lugar. Pumasok ako ng tahimik. Ang mainit na hangin ay tumama sa aking mukha kasabay ng mga tunog ng tawanan at conversation mula sa dining room. Pero darling, hindi iyan ang paraan
kung paano namin ginagawa ang mga bagay-bagay sa aming pamilya, sabi ni Carmina. Sinundan iyon ng mas maraming tawanan, aming pamilya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila upang ihiwalay ako mula rito, naglakad ako sa dining room dala ang aking briefcase. 12 mukha ang lumingon sa akin na may mga ekspresyon mula sa sorpresa hanggang sa horror. Nabitawan ni Isabela ang kanyang baso ng alak na kalahati pa lang. Ang mukha ni Miguel ay naging pale. Sina Ricardo at Carmina ay tumingin na parang nakakita sila ng multo. Magandang gabi sa lahat, sabi ko ng kalmado. Inilagay ang aking briefcase sa kanilang marble sideboard. Sana ay hindi ninyo mamasamain na sumali ako sa inyong Christmas celebration. Si Isabela ang unang nakahanap ng boses niya. Dante, ito ay lubos na hindi angkop. Kailangan mong umalis ka agad. Sa totoo lang, sabi ko, binuksan ang aking briefcase at hinugot ang unang stack ng mga papel. Sa tingin ko, nararapat na malaman ng inyong mga bisita kung sino talaga ang nagbayad para sa hapunan na ito, sa bahay na ito, at sa lifestyle na ito na ipinagmamalaki ninyo. Isang babae na hindi ko nakilala, malamang isa sa mga charity friends ni Carmina, ang sumandal na may kuryosidad. Ano ang sinasabi niya, Isabela? Mayroon siyang episode, sabi ni Isabela ng mabilis. Miguel, tumawag ka ng pulis. Ngunit gumagalaw na ako sa paligid ng mesa. Inilalagay ang isang packet ng mga dokumento sa harap ng bawat bisita. Narito ang mga bank records, sabi ko ng conversational. 5 taon ng financial support, $4,200,000 sa mga mortgage payments pa lang, kasama ang down payment, renovations, muebles, appliances, lahat ng nakikita ninyo sa paligid ninyo. Ang silid ay naging tahimik, maliban sa pagguguhit ng mga papel, habang 12 tao ang nagsimulang suriin ang ebidensya. Pinanood ko ang pagbabago ng kanilang mga mukha, habang sinasalo nila ang mga numero, ang mga petsa, ang undeniable proof ng aking generosity at ng kanilang panlilinlang. Ito ay, nagsimula ang isang lalaki, pagkatapos ay huminto, nakatingin sa isang bank statement. Outrageous, tinapos ng babae sa kabilang panig niya. Isabela, bakit hindi mo sinabi sa amin ng alinman dito? Ang perpektong composure ni Isabela ay nagkakaroon ng crack. Mas complicated ito kaysa sa tila. Nag-volunteer si Dante na tulungan kami. Hindi kami humingi. Sa totoo lang, putol ko, kinuha ang newspaper article. Pag-usapan natin kung ano ang hiniling ninyo at kung ano ang sinabi ninyo sa media tungkol sa akin. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng 10 degree. Inilagay ko ang mga kopya ng newspaper article sa mesa. Pinanood ko kung paano nakilala ng mga dinner guests ang larawan ko mula sa unflattering story na tumakbo 3 araw na ang nakalipas. Ngayon, sabi ko, ang boses ko ay malinaw na dumadaan sa biglaang katahimikan. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga tunay na manipulator sa pamilyang ito. Ang mukha ni Ricardo ay naging ashen mula sa pula. Umupo si Carmina ng matigas sa kanyang silya, ang kanyang baso ng alak ay nakalimutan sa kanyang kamay. Si Hinoong Ricardo dito ay ginamit ang kanyang mga banking connections upang itanim ang kwentong ito. Patuloy ko, tinatapik ang pahayagan. Pansinin kung paano ako inilalarawan bilang unstable at dangerous na iniiwan ng mga poor elderly people sa nagyayelong panahon. Isang gray-haired man sa mamahaling sweater ang tumingala mula sa article. Ricardo, ano ito? Ang panahon ay 52 degrees at maaraw, sabi ko bago makasagot si Ricardo. At hindi sila stranded tourists, sila ay mga magulang ni Isabela na darating sa hapunan ng Pasko na ipinagbawal sa akin na dumalo dahil hindi ako sapat para sa kanilang kumpanya. Sa wakas ay natagpuan ni Carmina ang kanyang boses. Hindi namin sinabi, hindi ninyo sinabi ang ano, Carmina? Kinuha ko ang aking telepono kung saan na-screenshot ko ang ilan sa mga social media posts ni Isabela. Na masyado akong low class para sa inyong mga magulang? Na ang aking adobong puti at working class conversation ay magpapahiya sa inyo sa harap ng inyong mga educated friends? Ang babae na tinukoy ko bilang isa sa mga charity friends ni Carmina ay gumalaw ng uncomfortable. Carmina, tiyak na hindi mo binabaluktot niya ang lahat. Sumigaw si Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay walang conviction. Ang taong ito
ay may malubhang problema sa mental health. Ang stress ng pagtanda, financial problems. Financial problems? Halos tumawa ako. Hinoong Ricardo, sinusuportahan ko ang inyong anak at son-in-law sa halagang halos 70,000 sa isang buwan sa loob ng 5 taon. Ang tanging financial problems dito ay ang mga malapit na ninyong maranasan. Lumingon ako upang kausapin ang buong mesa. Ang mga taong ito ay kumuha ng 7,545,000 mula sa akin habang tinatawag ako ng mga pangalan sa likuran ko. Maninipulan nila ang aking anak laban sa akin. Ipinagbawal ako mula sa mga family gatherings. At nang sa wakas ay tumayo ako para sa sarili ko, sinubukan nilang sirain ang aking reputasyon sa pahayagan. Nagsalita si Miguel sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tatay, hindi ko alam ang tungkol sa pahayagan. Alam ng asawa mo, sabi ko ng tahimik. At ang kanyang mga magulang ang nag-orkestra nito. Ginawa nila akong villain dahil sa pagtanggi kong maging kanilang personal na ATM at chauffeur. Ang social dynamic sa silid ay nagbabago na parang tectonic plates. Nakita ko iyon sa mga mukha ng mga bisita. Ito ay unconscionable, sabi ng isang matandang babae na may perlas, nakatingin sa mga bank statements. Ricardo, paano mo pinayagan ang iyong anak na samantalahin ang generosity ng taong ito? Pagkatapos ay atakihin siya publicly nang tumigil siya sa pagtulong? Ang maingat na pinanatili na fasad ni Ricardo ay nagkakagiba. Hindi mo naiintindihan ang buong sitwasyon. Naiintindihan ko ng perpekto, putol ng babae. Sinusuportahan ng taong ito ang inyong pamilya financially habang tinatrato ninyo siya na parang hired help. At nang sa wakas ay nagsabi siya ng hindi. Sinubukan ninyong sirain ang kanyang reputation. Ang boses ni Carmina ay lumabas ng strangled. Iniwan niya kami sa airport. Pagkatapos mong sabihin sa akin na hindi ako welcome sa hapunan ng Pasko dahil ang presensya ko ay magiging inappropriate para sa inyong mga magulang, sabi ko ng kalmado. Pagkatapos ng 5 taon ng pagbabayad ng kanilang mga bills habang tinitingnan mo ako ng mababa dahil sa aking pinagmulan at antas ng edukasyon, ang katahimikan ay nakakabingi. 12 tao ang nakatingin kina Ricardo at Carmina na may mga ekspresyon mula sa disgust hanggang sa embarrassment dahil sa pakikisama sa kanila. Gumawa si Isabela ng isang huling desperadong pagtatangka upang kontrolin ang narrative. Lahat pakiusap. Ito ay isang family matter na lumabas sa kontrol. Hindi, sabi ko ng matatag. Ito ay tumigil sa pagiging family matter nang gawin mo itong public. Nang ginamit mo ang pahayagan upang atakihin ang aking character. Nang nagdesisyon ka na ang aking reputation ay acceptable collateral damage para sa inyong pride. Tumingin ako sa paligid ng mesa sa mga mukha na hindi ko nakilala. Ngunit ngayon ay alam na kung sino talaga ako. Gusto kong malaman ninyong lahat ang katotohanan bago ninyo mabasa muli ang tungkol kay Dante Reyes sa pahayagan. Dahil babasahin ninyo akong muli, ngunit sa susunod, iyon ay ang tunay na kwento. Isinara ko ang aking briefcase at inayos ang aking tie. I-enjoy ninyo ang natitirang bahagi ng inyong hapunan. Ito ang huli na babayaran ko. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, narinig ko ang pagsabog na nagsisimula sa likuran ko. Mga boses na itinaas sa akusasyon, mga tanong na humihingi ng mga sagot. Ang tunog ng isang maingat na itinayo na social facade na nagkakagiba. Iyon ang pinakamagandang Christmas music na narinig ko kailanman. Bahagi huli. Ang paghahanap ng katotohanan. Dumating ang sulat noong isang umaga ng Huwebes. Inihatid sa pamamagitan ng certified mail na may bigat ng mga legal consequences sa likod ng bawat salita. Pumirma ako para rito sa aking pintuan sa harap. Napansin kong paano ang simoy ng tagsibol ay umamoy ng bagong paglago at posibilidad. Sa halip na ang winter desperation na nagmarka sa mga madilim na araw ng Disyembre. Notice of default, sabi ng sobre. Final demand for payment. Sa loob, 3 buwan ng hindi pagbabayad ng mortgage ang humabol kina Miguel at Isabela na parang isang tsunami ng reality. 10,000 na utang. 14 na araw upang panatilihing current ang account
o harapin ang foreclosure proceedings sa bahay na tinulungan ko silang bilhin. Itinakda ko ang sulat at bumalik sa aking kape. Binabasa ito sa paraan kung paano mo babasahin ang balita tungkol sa malayong panahon. Interesting, ngunit hindi na ang problema mo. Nagriring ang telepono ko sa loob ng maraming linggo na may lalong desperadong mga tawag. Ang numero ni Isabela ay nakablock matapos ang unang hysterical voicemail. Sina Ricardo at Carmina na ang social standing sa Maynila ay naglaho na parang ulap sa umaga matapos ang kanilang Christmas dinner humiliation. Kahit si Miguel na ang mga tawag ay iniiwasan ko dahil sa pinaghalong galit at kuryosidad tungkol sa kung gaano katagal bago niya lunukin ang kanyang pride. Ang sagot, tila, ay 97 araw. Kumatok siya sa aking pinto noong Huwebes ng gabing iyon. Hindi na ang confident na lalaki na naghiwalay sa akin mula sa hapunan ng Pasko, ngunit isang taong tila tumanda ng isang dekada sa loob ng 3 buwan. Madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kanyang mamahaling suit ay lukot. Ang amoy ng desperation ay kumakapit sa kanya na parang murang cologne. "Tatay," sabi niya nang buksan ko ang pinto. "Kailangan nating mag-usap." Tumabi ako upang papasukin siya. Napansin ko kung paano siya tumingin sa paligid ng aking bahay na parang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Ang bagong muebles na binili ko gamit ang aking unang mortgage-free na bayad. Ang sariwang pintura sa mga dingding na hindi pa na-update sa loob ng 8 taon. Dahil ang bawat ekstrang piso ay napunta sa kanyang lifestyle. Ang mga repairs na sa wakas ay kaya ko na ngayong hindi na ako nagsusubsidize ng American dream ng iba. "Nice place," sabi niya ng tahimik. Iyan ang nangyayari kapag gumastos ka ng pera sa sarili mo sa halip na sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sagot ko, umupo sa bago kong recliner. "Kape?" Umiling siya. Nakaupo sa gilid ng aking sopa na parang takot na maging comfortable. "Tay, kailangan mong malaman kung gaano ako humihingi ng tawad tungkol sa lahat. Ang hapunan ng Pasko, ang newspaper article, ang paraan kung paano si Isabela, ang paraan kung paano ka namin trinato. Magpatuloy ka. Hindi ko alam ang tungkol sa pagtatanim ni Ricardo ng kwentong iyon. Sumusumpa ako na hindi ko alam. Ihinimas niya ang kanyang mga kamay sa buhok niya. Diyos ko, tatay, ang mga sinabi nila tungkol sa iyo sa likuran mo, ang paraan kung paano sila nag-usap tungkol sa aming pamilya, tungkol sa alaala ni Mama. Sumikip ang pangako sa pagbanggit kay Maria, ngunit pinanatili kong level ang boses ko. At ano ba talaga ang sinabi nila tungkol sa nanay mo? Na mas alam niya ang lugar niya kaysa sa pagkakaintindi mo sa iyo. Na naintindihan niya ang mga boundaries. Hindi niya kayang tingnan ang aking mga mata. Dapat ay ipinagtanggol kita. Dapat ay tumayo ako laban sa kanila taon na ang nakalipas. Oo, sabi ko ng simple, dapat. Umupo kami ng tahimik sa loob ng mahabang sandali. Ang bigat ng 5 taon ng mga pagkakamali ay pumupuno sa espasyo sa pagitan namin. Ang bahay ay nasa foreclosure, sabi ni Miguel sa wakas. Alam ko. Hindi namin kayang bayaran ang mga hulog ng wala. Huminto siya, tila napagtanto kung paano ang tunog niyon. Nang wala ang tulong ko, tinapos ko. Nang wala ang perang ipinapadala ko bawat buwan habang hinahayaan mong tratuhing parang basura ng pamilya ng asawa mo. Alam ko kung paano ito tila, Miguel. Sumandal ako, sinigurado na nakatingin siya sa akin. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ipinadala ko sa iyo sa loob ng 5 taon? Tumango siya ng malungkot. Kinalkula ni Isabela pagkatapos ng Pasko. Ang mga hulog sa bahay, ang down payment, lahat ng iba pa. Mahigit 7 milyon. 7,545,000, itinuwid ko. Alam ko ang eksaktong halaga dahil sa wakas ay ginawa ko ang isang bagay na dapat ay ginawa ko na taon na ang nakalipas. Pinagsama-sama ko iyon. Ang mukha niya ay nalungkot. Tatay, humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam kung paano ito aayusin. Hindi mo ito kayang ayusin, anak. Nawala na ang pera na iyan. Ngunit mas mahalaga, nawala na ang mga taon na iyon. 5 taon kung saan sana ay nagtatayo ako ng relasyon sa iyo.
sa halip na tustusan ang fantasy life ng asawa mo. Alam ko na iyan ngayon. Tumingala siya sa akin na may isang bagay na maaaring pag-asa. Pero baka pwede tayong magsimula ulit. Baka may paraan para... Hinihiling mo ba sa akin na ipagpatuloy ang mga hulog sa mortgage? Namatay ang pag-asa sa kanyang mga mata. Mawawala sa amin ang lahat, tatay. Ang bahay, ang respeto ni Isabela sa akin, ang approval ng kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Malalaman mo, sabi ko ng hindi unkindly. Sa parehong paraan na nalaman ko kung paano mabuhay ng walang anak na nagrespeto sa akin. Sa parehong paraan na natuto akong magpasko ng mag-isa habang nagse-celebrate ka kasama ang mga taong nag-iisip na mababa ako sa kanila. Nagsimula siyang umiyak noon, tahimik na parang isang lalaki na naubusan ng ibang options. Nawala ako sa iyo, hindi ba? Pinili ko sila sa iyo at ngayon nawala na ako sa iyo magpakailanman. Pinanood ko siya sa loob ng mahabang sandali. Ang taong ito na pinalaki at minahal at isinakripisyo ko. Na hinayaan ang pamilya ng kanyang asawa na kumbinsihin siya na hindi sapat ang kanyang ama para sa kanilang kumpanya. Miguel, sabi ko sa wakas, hindi mo ako nawala. Ibinigay mo ako. May pagkakaiba. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. May pagkakataon ba? May paraan ba na mapatawad mo ako? Pinatawad na kita mga buwan na ang nakalipas, sabi ko, at sinsero ako. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik sa dati. Hindi ito nangangahulugang pagpapanggap na hindi ito nangyari. O na ipagpapatuloy ko ang pagbabayad para sa isang lifestyle na may kondisyon na dapat akong maging grateful para sa mga scraps ng attention mo. Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Tumayo ako at naglakad sa aking mantel, kung saan nakaupo ang larawan ni Maria sa tabi ng isang bagong larawan. Ako kasama si Tita Rosana at ang kanyang pamilya sa hapunan ng Pasko. Ang unang holiday na ginugol ko sa mga taong talagang gusto ako roon. Ibig sabihin, kung gusto mo ng relasyon sa akin, kailangan mong itayo ito mula sa simula. Ibig sabihin, ipinapakita mo sa akin ang respeto sa halip na humihingi ako na kitain iyon. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga choice batay sa kung ano ang tama, hindi kung ano ang convenient. Lumingon ako sa kanya. At ibig sabihin, sa susunod na may isang tao, ang asawa mo, ang kanyang mga magulang, sino man, nasusubukan na ihiwalay ako mula sa mga family gatherings, maaalala mo kung sino talaga ang umaarte na parang pamilya. Tumango siya ng dahan-dahan, nauunawaan marahil sa unang pagkakataon na ang respeto ay hindi isang bagay na maaari mong ipagwalang bahala. Ang bahay? Tanong niya ng tahimik. Hindi na iyan problema ko. Umupo ako ulit, nakakaramdam ng mas magaan kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Ikaw ay isang matanda na, Miguel. Ayusin mo iyan tulad ng ginagawa ng mga matatanda. Maghanap ng trabaho na sapat ang bayad upang sagutin ang iyong mga bills. Ibenta ang bahay at bumili ng isang bagay na kaya mo. Tumigil sa pamumuhay ng higit sa iyong makakaya at umasa sa ibang tao na susubsidize ang iyong mga choice. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga balikat ay tuwid sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Tama ka sa lahat ng iyan. Alam ko. Naglakad siya sa pinto, pagkatapos ay lumingon. Tay, para sa kung ano ang halaga, ang makita kang tumayo para sa sarili mo sa hapunan ng Pasko. I was proud of you. Nahiya at nagalit, pero proud din. Mabuti, sabi ko. Baka may pag-asa ka pa. Pagkatapos niyang umalis, nagsalin ako ng isang baso ng good whiskey at lumabas sa aking back porch. Ang tagsibol ay paparating sa Maynila, ang mga puno ay nagsisimula ng magbunga, ang hangin ay umiinit na may pangako. Sa loob ng 4 na buwan, ako ay magiging 63. 8 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Maria. Nawala ako ng 5 taon sa pagiging isang doormat para sa mga taong hindi nagpapahalaga sa sakripisyo. Hindi ko na planong mag-aksaya pa. Nag-vibrate ang telepono ko sa isang text mula kay Rosana. Hapunan sa linggo. Gusto ng mga bata na ipakita sa iyo ang kanilang mga school projects. Ngumiti ako at nag-type pabalik. Hindi ko iyan palalampasin. Ang tunay na pamilya lumabas ay isang bagay na nakita mo sa mga taong talagang gusto ka roon. Ang lahat ng iba pa ay mamahaling teatro.
At tapos na akong bumili ng mga ticket sa mga palabas kung saan hindi ako welcome sa stage. Nagtipon ako ng lahat ng ebidensya. 5 taon ng paghihirap. Halos 7.5 milyon na nawala. Ang sacrificial fire sa aking fireplace ay nagbigay sa akin ng init. Mas mainit pa kaysa sa nadama ko sa loob ng maraming taon. Tumunog ang telepono, si Isabela o si Miguel na nangangailangan ng kung ano. Hindi ko iyon pinansin. Nagbuhos ako ng whiskey para kay Maria at sa taong ako na ngayon. Merry Christmas sa akin. Sa wakas, libre na ako. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pindutin ang like. Mag-subscribe para sa susunod na episode. I-share ninyo mga kapatid.